5 health check-up na delikado para sa mga senior, iwasan ang mga ito. Maraming seniors ang iniisip na basta't regular ang check-up, mas maganda. Pero ang hindi alam ng karamihan, may mga health tests na kapag ginawa sa maling edad, maling kondisyon o walang sapat na dahilan, imbis na makatulong, ay maaari pang magdulot ng panganib. Sa edad na lampas 60, hindi lahat ng check-up ay safe o kailangan. May mga procedures na delikado sa katawan ng matatanda, lalo na kung may kasamang maintenance, mahina na ang immune system, o may ibang iniindang kondisyon. Isa sa mga ito ay ang routine na colonoscopy. Oo, importanteng test ito lalo na para sa colon cancer screening. Pero kapag senior ka na, lalo na kung mahigit 75 ka na at wala ka namang history ng colon cancer o polyps, maaring mas makasama pa kaysa makatulong. Ang colonoscopy ay nangangailangan ng general anesthesia at malawakang bowel prep na minsan ay sobrang stressful sa katawan ng matatanda. May panganib na ma-dehydrate, bumagsak ang blood pressure, at tumaas ang risk ng komplikasyon tulad ng bleeding o perforation ng bituka. Kapag may maintenance ka para sa puso, mataas ang risk mo sa anesthesia. Kaya maraming doktor ngayon ang nagsasabing dapat i-assess muna kung talagang kailangan pa ba ito sa edad mo, kaysa gawin ito bilang routine lang. Sunod ay ang full-body CT scan na ginagawa ng walang malinaw na dahilan. Maraming matatanda ang naakit sa ideya ng total body scan para makita daw lahat ng problema sa loob ng katawan. Pero ang totoo, ang sobrang exposure sa radiation mula sa CT scan ay may dalang risk, lalo na sa mga senior. Habang tumatanda, mas nagiging sensitibo ang cells sa radiation. At dahil ang full-body CT scan ay kadalasang hindi specific, madalas ito makikita ng tinatawag na incidental findings o mga bagay na hindi naman seryoso pero nagdudulot ng panic. Sa huli, nauuwi ito sa mas maraming test, biopsy o procedure na hindi naman kailangan. At ang masama, ang stress at physical toll ng mga sunod-sunod na test ay maaring makasama pa sa kalusugan mo. Isa pa sa mga check-up na dapat pag-isipan muna ay ang routine prostate biopsy. Maraming lalaki na lampas 60 ang sinasabihang kailangan ng biopsy kapag tumaas ang PSA level. Pero hindi lahat na mataas na PSA ay nangangahulugang may cancer. Sa katunayan, maraming benign conditions tulad ng prostate enlargement o impeksyon ang nagpapataas nito. Ang problema, kapag agad kang sumalang sa biopsy ng walang sapat na evaluation, pwede itong magdulot ng bleeding, infection, at discomfort, lalo na sa matatanda na mababa na ang resistensya. May mga kaso pa nga na nagkakaroon ng sepsis matapos ang procedure. Kaya sa halip na automatic biopsy, mas mainam ang paulit-ulit na monitoring, imaging, at clinical assessment bago magdesisyon kung kailangan talaga ito. May mga kababaihan din na nagpapa-pelvic exam o transvaginal ultrasound taon-taon kahit wala ng sintomas o history ng cancer. Habang mahalagang bantayan ang reproductive health, sa edad na lampas 65 na walang family history o abnormal findings, ang regular na pelvic ultrasound ay hindi na inirekomenda ng maraming gynecologists. Bukod sa stress na dala ng procedure, may risk ng false positives o mga finding na akala mo cancerous pero hindi naman pala. Nauwi ito sa biopsy, operasyon at minsan ay unnecessary removal ng uterus o ovaries. Tandaan, ang katawan ng senior ay mas mahina na ang recovery. Kaya mahalagang timbangin kung makakatulong ba talaga ang test na ito o baka maging dahilan pa ng di kailangang operasyon. Isa pa sa madalas na pinagkakamalang helpful ay ang routine cardiac stress test sa mga asymptomatic na senior. Ang stress test, treadmill test, ay inirekomenda kung may sintomas ka ng chest pain o history ng heart disease. Pero kung senior ka na, walang nararamdamang sintomas at pinipilit mo lang itong gawin para makasigurado, baka mas mapahamak ka pa. Bakit? Dahil habang tumatanda, humihina ang bones, joints at balance. Ang simpleng treadmill procedure ay pwede kang mapasobra ng effort, tumaas ang blood pressure, at mas strain ang puso mo. May mga senior na nahimatay o inatake sa gitna ng procedure. Kaya kung wala ka namang nararamdamang sintomas, mas mainam ang non-stress imaging test gaya ng echocardiogram kaysa i-risk ang katawan mo sa ganitong klaseng challenge. Kaya kung senior ka na o may mahal ka sa buhay na senior, mahalagang maintindihan na hindi lahat ng medical tests ay automatic na makakabuti. Totoo na ang maagang detection ay mahalaga. Pero dapat tandaan na ang katawan ng senior ay iba na ang takbo. Mas mabagal ang healing, mas maraming iniindang kondisyon, at mas mataas ang sensitivity sa mga procedure. Kaya dapat mas maingat na sa pagpili kung aling test ang itutuloy at alin ang dapat pag-isipan muna.
May mga doktor na nagbibigay ng test bilang routine, pero hindi lahat ay updated sa bagong guidelines para sa matatanda. Kaya bilang pasyente, mahalaga ring ikaw mismo ay maging mapanuri. Huwag basta-basta sumalang sa kahit anong scan, biopsy o test na hindi mo naiintindihan ang dahilan. Magtanaw. Alamin kung anong epekto nito sa katawan mo. At higit sa lahat, timbangin kung ang benepisyo ay mas malaki kaysa sa risk. Lalo na sa edad na kung saan mas delikado na ang anumang invasive procedure. Kapag ikaw ay nasa edad 60 o pataas, mas mahalagang maging strategic sa healthcare. Hindi dahil sa ayaw mo ng check-up, pero dahil gusto mong piliin lang ang mga check-up na talagang kailangan, may malinaw na basehan at hindi maglalagay sa iyo sa unnecessary danger. Prevention is still better than cure, pero dapat maging matalino rin tayo sa pag-prevent. Habang tumatanda ang isang tao, nagbago ang dynamics ng healthcare. Ang katawan ay hindi na kasing tibay ng dati. Ang immune system ay humihina, ang blood vessels ay mas madaling mapinsala, at ang recovery ay mas matagal. Kaya't kapag pinag-uusapan natin ang health checkups, dapat nating tanungin, makakatulong ba talaga ito o baka mas makasama? Dahil ang prinsipyo ng preventive care ay hindi lang basta makita ang sakit ng maaga, kundi tiyakin ding hindi tayo makakagawa ng bagay na maaring magpalala pa ng kondisyon ng pasyente. May mga pagkakataon na ang sobrang testing ay nagdudulot ng tinatawag na overdiagnosis. Ibig sabihin, nakikita sa test ang mga bagay na hindi naman makakasama o hindi lalaki, pero dahil nakita na ito, napipilitan tayong gumawa ng aksyon. Minsan ay biopsy, minsan ay operasyon. Ang resulta, trauma, gastos, stress at posibleng komplikasyon mula sa mga procedure. Lalo na sa mga senior, ito ay isang malaking issue. Kaya sa bawat test na iniaalok sa iyo, mahalagang itanaw, ano ang dahilan? May sintomas ba ako? May risk ba ako para sa sakit na ito? Karamihan sa mga unnecessary tests ay binibigay out of habit. Halimbawa, isang senior na babae ang taon-taon nagpapa-pelvic ultrasound kahit matagal ng menopause at walang sintomas. Dahil routine na sa clinic, tuloy-tuloy lang. Hanggang isang araw may nakita sa ultrasound na maliit na cyst. Kahit benign ito, ang doktor ay nagrekomenda ng follow-up scan. Sa sunod na scan, medyo lumaki ito. Ngayon, ang pasyente ay kinakabahan at napilitan ng ipaoperahan ito. Pero sa huli, nalaman na ito pala ay simpleng functional cyst na kusang nawawala. Sa madaling salita, ang test ay nag-trigger ng chain reaction na hindi naman talaga kailangan. Sa mga lalaki naman, may mga pagkakataon na ang simpleng elevated PSA ay tinatrato na agad na cancer. May mga doktor na agad nag-aalok ng prostate biopsy kahit wala pang imaging, kahit walang family history, at kahit wala namang nararamdamang sintomas ang pasyente. Pero ang PSA ay isang hindi perpektong test. Maraming factors ang nakaapekto rito, tulad ng age, infection, kahit pagkakaroon lang ng enlarged prostate. Kapag hindi na ipaliwanag ng maayos, napipilitan ang pasyente na magpa-biopsy. At alam naman natin na ang biopsy ay hindi basta-basta para sa senior. May risk ito ng bleeding, infection at kahit sepsis. Kung mahina na ang katawan, pwedeng itong maging delikado. Hindi ibig sabihin na masama ang lahat ng test. Ang gusto lang nating linawin ay dapat itong ginagawa sa tamang dahilan, tamang timing at may malinaw na clinical basis. Dahil kung hindi, pwedeng mas lumala pa ang kalagayan ng pasyente. Lalo na kung ang katawan ay pagod, may ibang maintenance na iniinom o may kasamang diabetes o hypertension. Ang bawat test ay may kaakibat na risk, lalo na kung invasive. Kaya't hindi dapat basta sumasailalim sa kahit anong procedure ang isang senior, lalo na kung walang sapat na dahilan. Mas mainam kung ang doctor at pasyente ay may malinaw na pag-uusap. Hindi lang basta kailangan niyo po ng test, kundi ito po ang dahilan bakit inirekomenda ang test na ito. Ito po ang posibleng epekto nito, at ito po ang risk sa edad ninyo. Sa ganitong paraan, may informed decision ang pasyente. Hindi siya basta sumusunod dahil takot, kundi dahil naiintindihan niya ang pros and cons. May mga pagkakataon rin na ang best option ay observation. Ibig sabihin, imbes na agad sumalang sa test, pwede munang i-monitor ang kondisyon, obserbahan kung may pagbabago, at saka lamang gumawa ng mas malalim na pagsusuri kung talagang kinakailangan. Sa ganitong paraan, maiwasan ang sobrang stress at sobrang intervention na hindi naman talaga kailangan. Kung senior ka na ngayon, mahalagang itanong sa sarili mo, ginagawa ko ba ang test na ito dahil kailangan o dahil lang routine ito? May sintomas ba ako o gusto ko lang makasigurado? Minsan ang pagiging sigurado ay may kabayaran at hindi lang ito tungkol sa pera.
kundi pati sa pagod ng katawan, emotional toll, at physical risk. Kaya't hindi masamang magtanong. Hindi masamang humingi ng second opinion. Dahil sa edad mo ngayon, mahalagang bawat desisyon ay pinag-isipan, hindi minadali. Ang tamang approach sa health checkups ay hindi the more, the better, kundi the wiser, the safer. Hindi lahat ng nakita sa test ay dapat galawin. Hindi lahat ng abnormal ay nangangailangan ng operasyon. At hindi lahat ng lumilitaw sa imaging ay life-threatening. Sa dami ng teknolohiya ngayon, madali tayong madala ng takot. Pero ang pinaka-epektibong paraan para manatiling malusog ay magkaroon ng tamang impormasyon at tamang pag-unawa sa katawan natin. Kung may mahal ka sa buhay na senior na nagpaplanong sumailalim sa test, kausapin mo siya. Ipaalala mo sa kanya na hindi masamang magtanong. Tulungan mo siyang humingi ng second opinion kung kailangan. Dahil minsan, ang simpleng pag-reassure sa pasyente ay nakakatulong para makaiwas sa hindi kailangang procedure. Tandaan, ang katawan ng senior ay hindi na tulad ng dati. Bawat galaw, bawat procedure ay may epekto. Kaya't bawat desisyon ay dapat may sapat na dahilan. Maraming senior ang bumabalik sa ospital dahil sa komplikasyon mula sa procedure na hindi naman kailangan. Hindi dahil sa sakit mismo, kundi dahil sa test na nag-trigger ng sunod-sunod na hakbang. Kaya't sa lahat ng bagay, mas mabuting maging maingat kaysa magsisi sa huli. Mas mainam na maghintay ng malinaw na sintomas kaysa pumasok sa proseso na hindi naman siguradong makakatulong. At higit sa lahat, huwag mong hayaang takutin ka ng mga salitang kailangan mo ito agad. Hindi laging totoo yan. Dapat laging may paliwanag. Dapat laging may dahilan. At kung wala kang naiintindihang paliwanag kung bakit ito kailangan gawin, baka hindi mo ito kailangan sa ngayon. Ang kalusurusugan sa pagtanda ay hindi lang tungkol sa pagpapatingin. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tamang kaalaman, tamang tanong, at tamang timing. Gamitin ang talinong naipon sa panahon para gumawa ng mas matalinong desisyon para sa katawan mo. Dahil sa dulo, ikaw ang may hawak ng kalusugan mo. At ang pinakamatibay mong sandata ay hindi test, kundi tamang impormasyon. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.